Chapter 10. Kumusta ang pakiramdam mo? Makirot pa ba si Joy ang nasa kanyang tabi at naaninag ang pag-aalala sa mukha nito? Wala naman akong maramdaman, yun lang para akong nakalutang, pahayag niya dito. Dahil dyan sa gamot na itinurok sa iyo, buti na lang hindi nalapnos ang balat mo, saad nito. Sa pagkakabanggit sa balat niya ay biglang naalala ng dalaga ang nangyari. Tinignan niya ang kanyang braso na nakabenda, pagkatapos ay tinignan ang kaibigan. Gusto ko nang umuwi, saad niya dito kasabay ng pagbangon mula sa pagkakahiga. Sandali, kaya muna ba, nag-aalalang inalalayan siya ng kaibigan. Oo, okay na ako, sagot niyang habang hinahanap ng mata kung nasaan ang kanyang bag. Ihahatid na kita. Kaya ko na, saad ng dalaga, ngunit minulagatan siya ng kaibigan. I insist, at huwag nang matigas ang ulo mo, pinal na saad nito kaya wala na siyang nagawa kundi magpatiayon dito. Saan tayo? Muntik pang humagalpak ng tawa si Arabella sa kabila ng lahat ang tanungin siya ng kaibigan nang makalulan sila sa sasakyan nito. Akala ko ba alam mo kung saan ako nakitira? Confident na confident ka pang ihahatid mo ako kantiyo niya sa kaibigan, ngunit sinimangutan siya nito kung kaya't naiiling niyang sinabi ang address ng kanyang tirahan. May pagkamangha pa siyang tinignan ni Joy nang marinig ang sinabing address, ngunit wala naman itong sinabi kahit ano. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagtaka ito nang sitahin sila ng guard sa subdivision, ngunit nang makita siya at kumaway ay sumenyas itong pwede na silang pumasok na sa mga mata ni Joy ang pagkagulat. Sa subdivision ng mga mayayaman sila pumasok at hindi katakatakang sitahin siya ng mga gwardiya dahil hindi kilala ang sasakyan niya dito. Ngunit sa kanyang pagkamangha nang kumaway ang kanyang kaibigan sa mga ito ay agad namang sumenyas ang mga ito para sila ay tumuloy. Dalawang kanto lang dinaanan nila ay isinenyas na ni Arabella na hihinto na sila sa isang magarang up and down na bahay. Lahat naman actually ay puro mag-agarang bahay ang naroon, ang ikinamamangha niya ay doon nakatira ang kanyang kasama at ngayon lang niya nalaman. Lalo pa siyang nalula nang papasukin siya ni Arabella sa loob na puro mamahalin ang gamit. Agad iyong humiga sa mamahaling sofa at wala itong pakialam sa kung anong iniisip niya. Mas lalo pang natutop ni Joy ang bibig nang may makitang picture sa side table. Si Tyron Alegre ba ito? Halos nakalutang pa rin ang pakiramdam ni Arabella kung kaya't ninais niyang mahiga sa sofa pagdating nila ni Joy sa kanilang bahay. Alam niyang napakaraming gustong itanong ng kaibigan, ngunit nagiging tahimik ito dahil sa kanyang kalagayan. Narinig niyang napamura ito ng mahina kung kaya't binuksan niya ang isang mata para tignan ang ikinagulat nito. Nakatingin pala ito sa picture nila ni Tyron Alegre na nasa side table. Nakayakap pa man din sa kanyang likod ang lalaki. Di niya matindaan na may ganoong sense, ngunit nagulat na lang din siya nung ibigay ni Ginang Alegre ito sa kanya noong natulog sila ni Tyron sa villa. Sabi pa niya, "This picture talks 1,000 words. Put it in a visible corner of your house. I'm sure Tyron will be delighted." Naririnig pa niyang pahayag ng ginang at di niya maiwasang mapangiti habang inaalala ang sinabi nito. Sabihin mong nananaginip lang ako. Mula sa tahimik na pag-inspeksyon ay sa wakas nagsalita rin si Joy. May bahid na sama ng loob ang himig nito, ngunit di naman niya masisisi ang kaibigan. Magkwentuhan tayo sa susunod. I hope you still want to hear my story if I decide to open my book with you. Makahulugang pahayag niya. Saglit na natigilan si Joy, ngunit tumanggaw-tango rin ng maglaon. Okay, sigurado ka bang okay ka na? Biglang bumalik ang pag-aalala nito. Opo, thanks to you, nakangiti niyang pahayag tsaka hinawakan ang braso nito. Wala yun. Sa susunod sabihan mo si Tyron Alegre bigyan ka ng sandamakmak na bodyguard para hindi na maulit yang nangyari sa iyo. May himig pang bubasto si Joy at napatawa ang dalaga dito. Asa na ba yung mga kasama mo dito sa bahay? At nang mapagbilinan sila, saad pa rin ito saka ipinalibot ang mata sa kabahayan na kunwari ay naghahanap. Wala na sila kapag ganitong oras, ay bakit? Sa laki at ganda ng bahay niyo wala kang kasamang stay-in dito. Hirit pa ni Joy at naiiling na pinagtawanan niya ito. Kung siya lang ang masusunod kahit wala nang pumupunta para maglinis at maglaba. Kaya naman niyang gawin ang mga iyon sa Sabado at Linggo, ngunit mapilit din si Ginang Alegre. Anito ay rest day daw niya ang 2 araw mula sa kanyang trabaho na sinang-ayunan naman ni Tyron. Mukha namang naguluhan ng kaibigan sa mga sariling katanungan kung kaya't minabuti na ata nitong magpaalam. Marami kang dapat ipaliwanag sakin,
saad nito nang bigyan siya ng beso-beso. Yes, I will. Thanks for dropping me off. Pakihila na lang po ang pinto, sagot niyang natatawa at kumaway ito habang tinutungo ang pinto. Pagpinid ng pinto na linabasan ni Joy ay malalim ang buntong hininga na kanyang linakawalan kasabay ng pagbagsak ng likod sa sofa. Alam na ni Joy na may itinatago siyang sekreto at kilala niya ang kaibigan, hinding-hindi siya nito lulubayan hanggat hindi siya nagsasabi dito. Sasabihin ba niya na lahat ng nakita nito ay pang-medallion lang? Sasabihin ba niya na pagkatapos ng 3 taon ay hindi na siya dito titira? Na hindi na niya asawa si Tyron Alegre pagkatapos ng 3 taon? Ito na nga ang pinakaayaw niyang mangyari kaya't sobrang inililihim niya ang lahat, ang maraming katanungan pagkatapos. What? Halos mapatayo si Tyron sa kinauupuan nang makatanggap ng tawag mula sa A&B. May sumaboy daw ng mainit na tubig kay Arabella at nagkaroon ng paso ang kanyang braso. Halos kauupo niya lang sa kanyang opisina mula sa meeting sa labas at ngayon ay gusto niya ulit lumabas para pumunta sa A&B. Anong klaseng security meron ang kumpanya bakit may nakakalusot na ganyan? Pasigaw niyang saad sa kausap. Sa galit ay di na niya pinatapos ang excuse ng nasa kabailang linya, bagkus marahas na kinuha ang coat na naksabit sa kanyang swivel chair at isinuot. Tinungo ang pinto at tuloy-tuloy na lumabas. Sir, not this time. I'm off. Madilim ang mukhang dinaanan lang niya ang kanyang secretary. Pero Sir si Grace ngunit itinaas niya ang kanyang kamay habang walang linggang likod na lumabas sa kanilang opisina. Pagkakita naman ng security guard kay Tyron palabas sa office nito at tinungo ang elevator ay agad nag-radio sa baba upang ipaalam na baba ang kanilang boss. Pagdating ni Tyron sa baba ay naroon na sa may bungad si Ronnie na agad binuksan ang sasakyan nang makita itong patungo sa kanyang direksyon. Madilim ang mukha ng kanilang boss kung kaya't nagbaw lang siya dito pagkatapos ay dali-daling umikot papunta sa driver's seat. Saan po tayo sir? Alanganin pa niyang tanong. Sa hitsura nito ay tila hindi magkakaroon ng kapayapaan ang mga taong involved sa rason ng ikinagagalit nito. House, maikli lang nitong pahayag. Tumango na lamang siya mula sa rear mirror kahit hindi ito sigurado kung nakatingin o hindi si Tyron na nakaupo sa backseat. I want them to see them all tomorrow, saad nito sa kanyang telepono sa ini-off din agad. Inihilig ang ulo sa upuan at ipinikit ang mata habang nakakuyom ang mga palad. The nerve of those people saan kumukuha ng lakas ng loob ang mga ito at pati ang asawa niya ay kinantay. Whatever they have done to Arabella, they will pay it double, promise ni Tyron sa kanyang sarili. Paghinto pa lamang ang sasakyan sa harap ng bahay nila ay agad-agad nang bumaba si Tyron, ngunit bago ito pumasok sa pintuan ay humarap siya kay Ronnie. Find out what is happening to A&B, I want your report ASAP. Turan niya na agad ding tumalikod na hindi hinintay makasagot si Ronnie at tuluyang pumasok sa bahay. Pagpasok niya ay agad niyang nakita si Arabella na nakahiga sa may sofa. Mabilis siyang lumapit dito, biglang naging banayad ang kanyang paggalaw nang makitang natutulog ang dalaga habang ang kamay na nakabenda ay nakapatong sa may tiyan nito. Ininspect niya ang buong katawan ni Arabella, wala naman siyang nakitang anumang galos maliban sa nakabendang isang braso. Nakahinga siya ng maluwang, siguro kapag mas malala ang natamo nitong injury baka makakabali siya ng mga buto-buto. Hindi siya aware kung kailan siya nagkaroon ng pakialam at care sa asawa ngunit mula sa mga araw na ito hindi siya makakapayag na kung sino-sino lamang ang makakapanakit dito. Maingat niyang hinaplos ang buhok ni Arabella habang nakatunghay sa napakaamo at inosenteng mukha nito. Lately, he's always missing her, kahit maghapon lang nitong hindi nakikita ay parang isang buwan niyang namimiss ang presence nito. She's calm and always sweet, that's why. Binigyan niya ng isang halik sa noo ang asawa bago tinanggal ang coat at tinungo ang kusina. Binuksan ang refrigerator at tiignan kung ano ang karga nito. Maya-maya ay isinuot ang apron at nagsaing ng tubig para sa lulutuing chicken soup. Halos 30 minuto ring naging busy si Tyron sa kusina bago lumabas dala-dala ang isang bowl ng sopas para sa dalaga kagigising lang din ito dahil pakusot-kusot pa ito sa kanyang mga mata. How are you feeling? Turan nito na agad ipinatong sa table ang hawak tsaka dali-daling naupo sa tabi nito. Hi, nandito ka na. Anong oras na ba? Sa halip ay tanong niya dito. Tiningnan naman siya ng mariin ang binata.
I'm fine, saad niya sa masusing pagkakatingin ni Tyron sa kanya. You're injured? I can't forgive that bastard. Sa halip ay seryosong pahayag ni Tyron kung kaya't napangiti siya ng mapait. Bakit hindi mo sinasabi na may nambubuli sa iyo sa kumpanya? Dagdag pa nito na may kalakip na galit sa boses nito. Napaayos naman ang upuang dalaga, maliit na bagay lang naman ang nangyari sa kanya at hindi kailangan pang alalahanin ni Tyron iyon sapagkat busy itong tao at marami ang pinagkakaablahan. Forget it, marami ka nang ginagawa, kaya ko nata, kung kaya mo di sana hindi nangyari sa iyo ito. Saad ng binata sa kanya at hindi niya naiwasang hawakan ang kamay nito. She is touched sa pagmamalasakit nito sa kanya, pero ayaw niyang pati siya ay iniisip pa nito. Siya, I'm fine now, okay. Thank you for your concern, very much appreciated. Malumanay na saad niya dito. Tiningnan naman siya ng binata sa matang ngunit kalaunan ay napahinga ito ng malalim bago hinaplos ang nakabendang kamay. Did it hurt? Sa halip sa tanong nito. Not that much. May gamot naman, tura niya. Ang sarap sa pakiramdam ang ginagawang paghaplos ni Tyron sa kanyang kamay at pakiwori niya wala na siyang nararamdamang kirot na galing dito. Asya nga pala, nagluto ako ng soup, here it is, and binata sabay kuha sa bowl na nakapatong sa mesa. Nagsalok ng isang kutsara hinihipan at isinubo sa kanya. Thank you, ako na, kaya ako nata, saad niya habang hindi makapaniwala sa ginawang pagluto ng binata at pagsubo sa kanya. Just sit down, open your mouth, and eat. Matigas nitong saad kung kaya't nagpatianod na lang siya dito. Sa katotohanan naman ay napakasaya ng kanyang puso. I'm going to Europe, get ready, you're coming with me, anunsyo ni Tyron pagkatapos niyang kumain. Ha? Bakit? I mean anong gagawin ko doon? Baka makaistorbo lang ako sa lakad mo. Hindi makapaniwang pahayag niya sa kaharap. Anong nakain ng taong ito at may balak siyang isama sa trip nito outside the country? Mas peaceful ang mind ko kung sasama ka kesa maiwan kita dito, pero no more buts, whether you like it or not, I have made my decision. Pinal na pahayag ni Tyro at wala na siyang nagawa kundi tinignan na lamang ito sa mata. May pagtatanong niyang tinignan ang binata ngunit hindi niya inaasahang hahalikan siya nito. That's what you've got. Kung matigas ang ulo mo, saad ni Tyron nang bitiwan nito ang kanyang labi. Sa pagkabigla ay hindi naman napigilan ng dalaga ang pamulahan ng mukha. Tatakpan niya sana ang mukha ngunit bigla siyang napangiwi ng maramdaman ang hapdi ng langat nito ang kamay na may benda. Why? Does it hurt? Naalarmang pahayag ni Tyron nang makita ang kanyang pagkakangiwi. Hindi konti lang naman, tura niya na akmang tatayo. Are you sure? Tatawagan ko ang family doctor, huwag na, malayo sa bituka ito, nakatawang saad niya sa binata ngunit mas lalong sumeryoso iyon. It is not funny, we'll go to the clinic tomorrow. Okay po your honor, thank you, saad niya habang inayos ang lumihis na buhok ng binata mula sa pagkakabrush up nito. Lisa lamang ang hairstyle ni Tyron since nakilala niya ito at sa paningin niya ay bagay na bagay ng binata ito. Nagmumukha itong schoolboy sa pa-brush up na buhok ngunit very manly and domineering ang dating dahil palagi itong naka-business suit. To her, Tyron is the most handsome CEO in the world. Sa ginagawa niya ay ginagap ng binata ang kanyang kamay saka inilagay sa napakakinis na pisngi nito. Gusto niyang haplasan ang mukha ng binata ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Maya-maya lamang ay halos mapasigaw siya sa pagkabigla nang bigla siyang iniangat ni Tyron mula sa pagkakaupo. You need to rest. I'll take you to your room. Saad nito habang buhat-buhat siya ng binata, ano ka ba, ibaba mo nga ako. Kaya kung maglakad, protesta niya dito ngunit tila bingi ang binata sa kanyang pagpapalag kung kaya't nanahimik na lamang siya at kumapit sa may leeg nito. Sa pakiwori naman niya ay hindi nito ininda ang kanyang bigat bagkus para siyang bulak sa paraan ng pagkakakarga nito. Sa isip niya ay tuwang-tuwa ang dalaga, kahit paano ay sobrang feel niya ang pagkakakarga sa kanya ng binata, sleep early, okay. I'm just in my room, tura nito nang may baba siya sa kanyang higaan. Tumanggo naman siya habang nakaramdaman ng disappointment dahil mapapalayo siya agad sa katawan nito. Thank you for your care.
Mahinang pahayag niya dito ngunit pinisil lang ng binata ang kanya baba saka inilapit ang labi dito. Good night, saad nito pagkatapos bago tinungo ang pintuan ng kanyang silid. Pagkalabas nito ay saka binitiwan ni Arabella ang malalim na buntong hininga. Kung siya lang ang masusunod ayaw niyang mawala sa paningin ng binata. Pagkagising ni Arabella kinaumagahan ay napangiti siya nang napakatamis nang makita si Tyrone na tulog habe nang nakayakap sa kanya. Ang bigat pa ng kanyang loob bago siya natulog, ayon pala at mapapangiti pala siya ng sobra sa kanyang paggising. Sa sarap ng tulog ng binata ay tila ayaw niyang gumalaw, baka magising lamang ito at maistorbo ang napakasarap na tulog. Dahan-dahan niyang ibinuro ang mukha sa buhok nito ngunit pagdantay pa lang ng kanyang ilong sa may ulo ng binata ay amoy na niya ang napakapreskong amoy ng buhok nito. Napaisip tuloy siya kung anong gamit nitong shampoo sapagkat napakabango ng ulo ng nito, yung tipong kahit maghapon magdamag na nakabuuro sa ulo ni Tyrone ay hinding-hindi siya mag-asawa dito. Nag-e-enjoy siyang inamoy-amoy ang buhok ng binata hanggang sa makatulugan niya ito, ngunit paggising niya pagkatapos ng ilang oras ay wala na si Tyrone sa kanyang tabi pinakiramdaman niya sa buong kwarto subalit wala ni isang kaluskos nito kahit sa kanyang banyo. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng panlulumo, ini-expect niyang majay gising siyang nasa tabi pa rin niya ito kung kaya't napabuntong hininga na lamang siyang bumagon at tinungo ang banyo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang benda ng kanyang paso, kahit medyo napapangiwi siya dahil may nararamdaman pa ring sakit galing dito. Pagkatanggal sa benda ay itinutok ang sarili sa shower at naligo. Pagkatapos maligo ni Arabella at mapahiran ng ointment ang kamay ay hinayaan na lamang niya itong walang benda sa lumabas sa kwarto. At dahil ngayon ang unang araw ng kanyang suspension ay may plano siyang magluto. Sinulyapan niya ang nakapinid na kwarto ni Tyrone pagkalabas sa kanyang silid ngunit tila wala namang tao roon, masyadong tahimik at saradong-sarado, inisip niya baka pumasok na ito sa kanyang opisina. Si Tyrone ang CEO sa isang multi-company kung kaya't inaasahang palaging busy ito. Napabuntong hininga na lamang siya habang napapailing sa sarili, ano ba kasi ang ini-expect niya paglaanan siya ng oras ng binata. Hahaha, nananaginip ka ng gising ara, sarkastikong tura niya sa sarili. Bumaba siya para tunguhin ang kusina, parang konti lang ang nakain niya kahapon kung kaya't medyo nakakaramdam na siya ng gutom. Siguradong kakainin niya lahat ang kanyang gusto ngayon, hindi lang dahil marami siyang oras kundi sa pagkain na lamang niya ibubuhos ang disappointment niya ngayong umaga. Ngunit pagbungad pa lamang niya sa pintuan ng kitchen ay napatigil siya ng mabunguran si Tyrone habang nag-aayos ng pagkain sa mesa. Good morning. Are you feeling better now? Pahayag nito nang maramdaman ang kanyang presensya. Napaka-fresh nito, medyo mamasa-masa pa ang buhok ni Tyrone at kahit may kalayuan ang distansya nila ay parang amoy na niya ang napakabangong scent nito. What happened? Masakit pa ba yang paso mo? Antag nito nang mapansing napatigil siya at hindi umimik. Inilang hakbang nito ang kanilang pagitan at hinawakan agad ang kamay na may paso. Hindi. Okay na, saad niya na hindi malaman kung ano ang isasagot. Hindi kasi siya makapaniwala na nandito pa ang binata at naghahanda ng pagkain, ganoon din ang pag-aalala nito sa kanyang kamay. It's swelling, kailangan nating ipakita sa doktor yan. Maupo ka na doon at kakain na tayo, then we'll go to the doctor afterwards. Si Tyrone na hinayla na siya upang maupo sa harap ng hapagkainan. Thank you, ang nasambit niya na lamang dito ngunit hindi niya akalaing hahawakan ni Tyrone ang kanyang baba at gawaran siya ng isang halik sa labi. My pleasure, saad nitong nakangiti pagkatapos. Pinindot ang kanyang ilong sa kahinarap ang paglalagay ng pagkain sa kayang plato. Hindi maiwasan ni Arabella ang makilig sa ginawa ng binata kung kaya't excited siyang kumain sa niluto nito. Hindi niya alam kung anong pangalan ng linuto ni Tyrone, ngunit sa pakiworry niya ay masarap iyon, ay hindi pala lahat ng pagkain na niluluto nito ay masarap para sa kanya. Ang sarap naman, anong pong tawag sa luto nyo? Nakangiting saad niya dito scrambled egg with salmon, goat cheese, and asparagus, nakatawang sagot ni Tyrone sa dalaga. Oh, ang sarap, promise. Kung hindi ka siguro naging CEO sigurado ako isang kang magaling na chef ngayon, puri niya dito habang takam na takam sa pagkain. Hahaha simpleng luto lang yan, natutunan kong magluto when I was in the States.
Gusto nila mommy dito lang ako sa Pilipinas mag-aral pero isang wanted to pursue my study in Harvard kaya ang hatol sakin, papayagan akong mag-Amerika ngunit ang kondisyon hindi ako magdadala ng kasambahay. So, I ended up experimenting foods, washing my own clothes and clean up my own mess. Natataawa nitong pahayag habang inaalala ang kanyang pamamalagi sa States. Namamangha namang tumanggo-tango ang dalaga, sa yaman ng mga Alegre kahit 10 katulong ang dadalhin ni Tyrone sa Amerika ay wala itong kaso sa kanila. Kaya pala napaka-independent ng binata, ang firm ng decision-making at halos kalkulado lahat ng mga galaw. Seems like you have been punished, pahayag niya ngunit natatwang umilig-iling iyon. That was my thought at first, pero yon ang gusto ko so wala akong nagawa but to conquer those challenges. And I did. Hanggang si mommy na din ang sumuko, hahaha, she wanted to send me helpers pero tumanggi na ako. What for? I already know how to cook my own food, how to wash the dishes and everything. And loving Samantha with all your heart, dagdag ng dalaga. Napahinto naman sa pagmuya si Tyrone saka dahan-daang tumingin sa mukha ng dalaga. Nagsalubong ang kanilang mga paningin ngunit maya-maya ay napangiti yun pagkatapos ay tumanggo-tango. She takes care of me and taught me many things. I heard she's a supermodel, yeah, it's her passion. I'm sure she will be staying here in the Philippines when you two got married. Pahayag kay Arabella ngunit biglang natahimik si Tyrone bago tumingin sa kanya. I'm very sure that she won't, ha? Bakit naman? Kung mahal ka niya diba dapat kung nasaan ka ay naroon siya. Nahihiwaga ang pahayag niya. She loves her career, and I respect that. Pero, paanong, hey? Stop thinking about it. Kain ka na, we're gonna visit the doctor today, pagkukat ni Tyrone sa kanyang mga iniisip. Tinignan pa niya ito ng mariin ngunit ikiniling nito ang ulo tanda ng pagpapatigil sa kanilang topic kung kaya't wala siyang nagawa kundi tumanggo dito at ipinagpatuloy ang pagkain. Kung may importante kang lakad ngayon just go ahead, ako na lang ang pupunta sa doktor, turan niya sa binata habang nagliligpit ng mga pinagkainan nope. I will accompany you, kaya ako na, kay Dr. Chan na lang ako pupunta, Dr. Chan. Skin specialist ba siya? Hindi naman, surgeon siya pero di ba kung doktor ka may alam ka naman sa lahat ng sakit di ba? Nope. Kaya mga may tinatawag na specialista di ba? Di I refer na lang niya ako sa mga kalog na kaya doon, Arabella huwag matigas ang ulo mo. Kay draw, lose tayo, tapos, pinal na pahayag ni Tyrone kung kaya't ngumiti na lamang siya dito kasabay ng pag-iling-iling ng ulo. Good. You must learn to follow your husband's order. Turan nito habang napakalawak ang pagkakangiti. Pagkatapos ng agahan ay tumuloy sila sa klinik ni Dr. Luz, family friend and private doctor din ng mga Alegre ang doktor pagdating sa sakit sa balat. Hindi lang magkalayo ang edad ni na Tyrone at si Draw. Luz. Ayon sa doktor ay kababata niya ang binatang Alegre. Nagkukwento ang doktor habang linilinis at binibigyan ng gamot ang kanyang paso habang siya ay pangiti-ngiti lang na nakikinig dito. Pagkatapos tignan at kung ano-anong pinaglalagay ng doktor sa kanyang paso ay tila biglang wala na siyang naramdamang anumang kirot mula sa kanyang paso. Dagdaga pa ng doktor ay gagaling na ang kanyang paso na parang walang nangyari after 2 hanggang 3 days daw hindi naman daw yun grabe na siyang ipinagpasalamat niya. Kung ano-anong mga ipinagbilin sa kanilang dalawa ni Tyrone hindi lamang tungkol sa kanyang paso kundi pati sa relasyon nila ng binata. Hindi man siya makapaniwala na sense nito ang kung anong meron silang ngunit tumanggo-tango na lamang siya habag nakangiti. Paglabas nila sa klinik ni Draw, Luz ay sumakay ulit sila sa sasakyan ng binata ngunit pagkaraan ng 15 minutes ay ipinaroda ni Tyrone ang sasakyan sa harap ng A&B. May meeting ka dito, di makapaniwalang tanong niya sa binata. Yeah, pero mad alien lang, casual na pahayag nito habang tinatanggal ang seatbelt. You wanna come? Turan pa nito bago buksan ang pintuan ng sasakyan sa driver's side. Hindi. Dito na lang ako, mabilis niya Tanggi. Start ng suspension niya ngayon at hindi siya pwedeng pag-alagala sa premises ng kumpanya isa pa wala din siyang balak magpakita sa mga tao sa loob. Sa nangyari sa kanya, mukhang nagkaroon siya ng trauma, na anumang oras ay may mananakit sa kanya. Okay, wait for me here.
Saglit lang ako, tura ni Tyron bago siya binigyan ng smack sa lips at tuluyang pumasok sa A&B. Naiwan pa siyang medyo natulala dahil sa ginawa nitong paghalik sa kanya. Sa isip niya, parang nakakasanayan na ng binata ang paghalik-halik sa kanya di yata't may pagtingin na ang binata sa kanya. Kilig na kantiyo niya sa sarili, ngunit agad din namang tumigil nang pumasok sa isip niya si Samantha kung kaya't kinuha na lamang niya ang cellphone at piling-iling na binuksan iyon. Maglalaro na lamang siya ng word puzzle kesa mag-iisip siya ng imposible. Halos hindi pa niya na-open ang app ng sunod-sunod na may pumasok na text messages kanyang cellphone. Curious siya sa napakaraming messages kung kaya't dali-dali niyang tiningnan ang mga iyon. Marami pang mga mensahe ang natanggap ni Arabella na humihingi ng dispensa at sorry sa kanya. Sa pakiwori niya ay hindi lang din siya ang nakatanggap ng mga naturang mensahe bagkus ay katulad din sa pagbibigay ng hindi magagandang mensahe laban sa kanya. Iniisip niya kung ano nang nangyari sa loob ng kampanya, natapos ba agad-agad ang investigation kung kaya't nakatanggap siya ng mga ganoong mga messages. Nasa malalim na pag-iisip ang dalaga nang biglang bumukas ang pintuan sa driver's side at lulan si Tyron. Natapos agad ang meeting. Di makapaniwalang pahayag niya dito. Tumanggaw naman iyon at binigyan siya ng hindi ma-explain ng ngiti. Ang bilis naman, turan niya ulit dito na agad pinaandar ang sasakyan at pinatakbo. Just a small talk, matipid na turan ni Tyron. Hindi man makapaniwala ngunit hindi na lamang din siya umimik lalo at tumunog ang kanyang cellphone. Si Joy ang tumatawag, tinignan niya muna sa driver's seat ang binata ngunit tila nakapokus naman iyon sa daan kung kaya't pinindot niya ang answer button. Yes mare, masaya niyang bungad sa kaibigan. Asan ka ngayon? Tanong nito agad sa kanya. Bakit naman, pumunta dito ang jowa mo, galit na galit. Lahat ng department heads pinagalitan ng bonggang-bongga, talaga. Saad niya kay Joy pagkatapos ay tinignan niya ang binata ngunit parang wala itong narinig. Sigurado ka ba? Oo naman, 2020s pa ang grado ng mata ko kaya 100% na siya yon. Tawagan mo baka hindi pa yon nakakalayo. Si Joy na talagang parang nagbabalita sa radyo kung kaya't di niya maiwasang hindi matawa dito. Sa kanyang paggalaw ay nahadyap ng kanyang kamera ang binatang nakahawak sa manibela. Mare, sinong kasama mo? Halos lumaki ang mata ni Joy na biglang nasa himig ang pagkatakot. Hindi naman makapaniwala si Arabella sa reaksyon ng kaibigan kung kaya't itinutok nga niya sa binata ang kamera. Ngumiti naman iyon ay kumaway sa nasa kabilang linya. Hello sir, oh my god. Sorry sir, hindi alam ni Joy ang sasabihin kung kaya't natawa siya dito. Ang aga-aga daw nagtetelbabad ka Mars, kantiyo niya sa kaibigan at natutop nito ang kanyang bibig. Hindi naman mare, sige at may gagawin pa ako. Miss you, bye. Si Joy na nagmamadali nang nagpaalam at pinatay na nito ang sariling cellphone. Patawa-tawa si Arabella habang isinisilag sa kanyang handbag ang sariling cellphone. She's funny, turan ni Tyron. Pero mabait yun, sagot niya dito. Teka, ano pala ang ginawa mo sa A&B? Turan niya dito. Tumingin lang sa kanya si Tyron saka nagkibit iyon ng balikat. Hindi ka na dapat nag-aksaya ng panahon, ang dami-dami mo nang ang ginagawa, pahayag niya dito. How couldn't? I'll never tolerate violence in the companies where I involved. And for goodness sake, you're my wife. Rumahistro ng galit sa gwapong mukha ni Tyron. Sa tinura nito ay hindi niya napigil ang mapangiti ng lihim. Musika sa kanyang pandinig na tinatawag siyang wife nito. Hindi niya tuloy napigil ang ipulupot ang kamay sa braso nitong nakahawak sa manibela at ihilig ang ulo sa balikat nito. Thank you, hindi mapagsidlang pahayag niya. Tyron just patted her head and kissed her hair. Hindi makapaniwala si Arabella na kasama niya ngayon si Tyron habang naglalamierda sa Europe. Noong isang araw lang ay magkahawak kamay silang naglalakad sa Plaza Mayor sa Madrid na animoy magkasintahan lamang o di kaya ay bagong kasal lamang. May kinausap lang itong mga kapwa businessman ngunit sandali lamang kung kaya't madami ang oras nilang naglagalag sa Spain. Nag-enjoy din sila sa mga magaganda at unique na buildings and museum sa Old Town ng Geneva bago lumipad papuntang Paris kung saan isa sa mga favorite ni Arabella na lugar. Nakapunta na siya dito ng 2 beses ngunit wala siyang oras para mamasyal at puntahan ang pinakasikat at pinag-uusap ang Eiffel Tower.
At syempre gusto niyang maglakad sa pinaka-romantic na street sa Paris kasama ang kanyang si Tyron. Sa presidential suite ng Four Seasons Hotel sila tumuloy at mula sa kanilang bintana ay tanaw na tanaw niya ang napakagandang Eiffel Tower. Napapikit pa siya sa labis na excitement habang tinatanaw ang sikat na tower sa Paris. Ini-imagine pa niya ang sarili habang magkahawak kamay sila ng binata na naglalakad sa ilalim nito. Tuloy pumasok sa isip niya ang favorite niyang Korean drama na Lovers in Paris na kangiti ang dalaga habang kinikilig, ngunit nang maalalang naghihintay sa living area ng suite si Tyron ay dali-dali tinungo ang pintuan. Pagbukas niya ng silid narinig niya ang boses ni Tyron na parang may clickbait sa telepono. Palakad-lakad pa ito habang kumukumpas ang mga kamay at kitang-kita sa aura nito ang labis na pagkairita. Hindi man niya nauulinagan ng maliwanag ang mga sinasabi nito ngunit sa kilos nito ay mukhang nakikipag-argumento sa telepono. Imbis na lapitan niya ito ay nanatili siya sa kinatatayuan at hinayaan ito hanggang matapos ang pakikipag-usap. Pagkababa nito ng telepono ay galit na isinalampak ang sarili sa couch, hinalikamas ang mukha at ibinato sa kung saan ang hawak na telepono. Nabigla ang dalaga sa ginawi nito kung kaya't napaatras siya at itinago ang sarili sa likod ng pintuan. Maya-maya ay tumayo si Tyron, kinuha sa rack ang coat at tuloy-tuloy na lumabas sa kanilang suite. Pagsara ng pintuan na linabasan ng binata ay saka lang niya pinakawalan ng kaninay na kahang na paghinga. Parang ninervyos siya bigla, oo at na-witness na niya kung paano magalit sa kanya ang binata noon ngunit ang nasaksihan niya ngayon ay parang bigla siyang natakot ulit dito kinailangan pa niyang kumuha ng tubig sa ref para payapain ang loob sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Akala niya mag-uunwind lang si Tyron sa labas o sa kung saan upang maibsan ang kung anumang galit na nadarama ngunit lumipas na ang ilang oras ay hindi ito bumabalik. Nasira tuloy ang schedule nila na pamamasyal sa Eiffel Tower. Maghahapon na ngunit hindi pa ito bumabalik kung kaya't nagdesisyon siyang lumabas at maglakad-lakad kaysa magburo sa suite habang iniisip kung ano ang nangyari at kung saan naroon ang binata. Naglakad-lakad lang siya sa malapit ngunit nang makakita ng coffee shop ay pumasok siya dito at umorder ng espresso. Habang naghihintay sa order ay umupo siya malapit sa may bintana at doon nakikita niya magandang tanawin kasama na ang sikat na tower. Napangiti na lang siya sa sarili dahil hindi natuloy ang kaninay balak nila ng binata na pagpunta doon. Pagdating ng kanyang coffee ay napangiti siya ng matamis sa napakasarap na amoy nito. Ramdam na ramdam pa niya ang init nito kung kaya ay napapikit siya sa paghigop. Pagmulat niya ay napatigil siya nang may biglang nakatayo sa kanyang harapan. Unti-unti pa niyang itinaas ang paningin at gulat na gulat siya nang mapagsino ang ito. Napatayo pa ang dalaga sa labis na saya at excitement. Alex, tuwang-tuwang saad niya nang makita ang matalik na kaibigan. Ngunit bigla siyang nag-take back dahil sa seryosong mukha nito habang walang imik na nakatingin lang sa kanya. Ah, you're insane, Arabella. Can't you see? Iniwan kanya sa ere dahil kay Samantha, inis na saad ni Alex at lihim siyang napalunok sa narinig. Anong ibig sabihin nito? I'm sorry, but Samantha is here. May shooting siya ngayon sa city, ang kaibigan na siyang kasagutan sa kanyang tanong sa isip. If that's the case, I should be happy for him. Wala sa sariling pahayag niya at kulang na lang sigawan siya ng kaibigan. Are you serious? His happiness is mine. Let him be. Saad niya at kulang na lang kutusan siya ng kaharap. Ito na ang pinakaayaw ko. Ara I treated you as my sister from the very start, ayaw kong masasaktan ka. And I also love my brother, gusto ko rin siyang maging masaya. Tulirong pahayag ni Alex at di siya makapaniwala sa tinuran nito. Ibig bang sabihin nito hindi ito galit sa kanya? Sa kasiyahan ay agad siyang tumayo at niyakap ng mahigpit ang matalik na kaibigan. Napaiyak pa siya nang tuluyan nang yakapin din siya nito ng mahigpit. I miss you so much. I miss you more, hindi ka nagalit sakin. I'll never be, nagtampo lang pero hindi naman ako nagalit sa iyo. Hindi ko lang alam kung saan ako lulugar sa inyo ni Kuya kaya mas pinili kong tumayo para hindi ako masyadong affected sa kung ano mang gagawin ni Kuya laban sa iyo or kung ano ang gawin mo para kay Kuya, paliwanag ni Alex at natatawang pinanggigilan niya ang pisngi nito. You are so cute, huwag mo akong intindihin, okay? At huwag na huwag mong ipagkanulo ang kuya mo dahil sakin.
Higit sa lahat siyan dapat ang palagi mong unawain kaysa sa ibang tao ha. I love you both, siya. I can handle myself, at una sa lahat hindi ako magiging sagabal sa kaligayahan ng kuya mo. I'm sorry, hindi kita maipagtanggol, no problem. Wala siyang responsibilidad sakin, but you are his wife, just for 3 years, after that, we will be strangers again otherwise, we will also be best friends just like us. Okay lang ba sa'yo yun? Okay na okay. Ang mahalaga magkaibigan parent tayo, at huwag ka nang magtatampo sakin Sobra akong nalulungkot. Saad niya at natatawang tumayo iyon at ito naman ang yamakap ng mahigpit sa kanya. Alex, sambit niya ulit sa pangalan ng kaibigan. Bigla siyang nailang ng todo at halos di niya alam ang gagawin. Nahihiya siya na di niya moari sapagkat hindi maganda ang lahat sa kanila lalo na sa huli nilang pag-uusap. Upo ka, turan niya sa wala pa ring imak na kaibigan. Tumalima naman ang kaharap at walang salitang hinayla ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Ipinatong nito ang mamahaling bag sa free space ng kanilang table saka ipinaikot ang paningin sa buong kafe. Gusto mo ng kape? Sandali at ikukuha kita, maliksing saad. No thanks. Mixing saad ni Alex kung kaya't napatigil siya sa pagtayo. Ngumiti na lamang siya ng pilit saka dahan-daang bumalik sa kanyang pagkakaupo. Aligaga siya sa labis na kaseryosohan ng kaibigan at hindi siya sanay na parang piniprito siya nito sa pamamagitan ng hindi pagsasalita. Alex mula sa ilang minutong katahimikan ay saad niya sa kaharap. Tumingin naman ito straight sa kanyang mata at lalo siyang nailang. I'm sorry for what happened, madamdaming pahayag niya dito. Alam niyang galit si Alex sa kanya dahil ang pagkakaalam nito ay pinikot niya ang kanyang kuya. Kung hindi man ito pinakinggan noon ang kanyang paliwanag ay susubukan niya ulit. Mahal niya ang kaibigan at ayaw niyang tuluyang magalit ito sa kanya at lumayo. Maniwala ka sakin hindi ko yun sinadya, nagpaliwanag ako pero hindi naman ako pinakinggan ng daddy at mommy niyo. Hinawakan pa niya ang kamay nitong nakapatong sa mesa ngunit wala man lang reaksyon na galing dito. Kaibigan kita at mabuti sakin sina tito at tita, hinding-hindi ko yun magagawa sa pamilya mo. Pagsusumamo niya, naiiyak na siya dahil sa katunayan nasasaktan siya sa kinahinatnan ng relasyon nila bilang matalik na kaibigan. How did you survive my brother's revenge? Sa halip ay saad nito. Ha, si Arabella na nabigla sa tinuran nito. He was damn furious and I can't imagine how bad he'd treated you. Si Alex na ewan kung curious o ano. Ngunit napailing-iling siya nang maalala kung paano siya treatuhin ni Tyrone noong hindi pa nito narinig ang kanyang paliwanag. It was terrible, mahinang pahayag niya na sarili lang sana niya ang kausap ngunit nakarating iyon sa pandinig ng kaharap. Tell me, matigas na saad ni Alex, biglang nalukot ang mukha nito na animaw galit. It's fine, we're okay now, pag-aalo niya dito. Ngunit pinandilatan siya nito, don't ever fall in love with him, parang batang babala nito sa kanya at napalunok siya sa tinuran nito. Masasaktan ka lang, he loves Samantha more than anyone else, pahayag nito at sunod-sunod na paglunok ang kanyang ginawa. Alex garalgal niyang pahayag ngunit di pa niya nasasabi ang gustong sabihin ay naghisterika na ito. No, tell me you're not in love with him, I'm in love with him. Sa halip ay direkong pahayag niya dito. Tinignan siya ni Alex ng mariin sa kaumiling-iling na parang hindi makapaniwala hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. I love him, I don't know how or why. Basta nararamdaman ko na mahal ko siya, he can't be with you, you can't own him. I know. Anong magagawa ko? After all hindi man required na mahalin din niya ako, pahayag niya dito. Nakita niyang napapikit si Alex sa sinabi niya at lihim siyang nasaktan sa ginawi nito. Unloved him now, maya-maya ay pahayag nito. Ngunit sa tinura ng kaibigan ay napatawa siya ng mahina. As if naman ganun kadali, akala yata ng kaibigan niya nakaprogram ang puso niya sa parang computer. Why? Mal-agad nito sa kanya. I can't do that. Napakasaya ni Arabella sa pagkakataong iyon sapagkat nagbalik si Alex na itinuturing niyang nag-iisang kapamilya lalo noong biglang nawalan ng pareho ang kanyang mga magulang. She comforted her, she cared for her and loved her like she was her true family. Alex was her strength that time na kung wala ito ay hindi niya maisip ang ano na ang kinahihitnatnan niya ngayon.
Pakiramdam niya bigla siyang nagkaroon ng kakaibang sigla, bigla siyang nagkaroon ng buhay at na-excite siyang makasama at makakwentuhan ng mahabang oras ang kaibigan. Kahit nga magdamag silang nagchichikahan kahit wala namang importanteng pinag-uusapan ay kain-keri nila habang pakapekap, kung hindi sa kanyang apartment ay sa kondo nito o di kaya ay sa villa ng mga Alegre. Kumbaga matagal na siyang parte ng pamilya Alegre ngunit naging stranger siya sa mga ito noong napagkamalang pinikot niya ang binatang Alegre. Napabuntong hininga si Arabella ngunit ngumiti siya kay Alex nang mapatingin ito bigla sa kanya. Naglakad-lakad sila sa sikat na kalye sa city. Pinuntahan din nila ang Eiffel Tower na kung saan doon kumuha ng napakaraming picture shots nila si Alex. "Mom just commented in my post, she's so excited," nakangiting pahayag ni Alex habang nakaupo sila sa bleacher. "Did you post it?" Curious namang saad niya. Kailan pa naging active ang best friend niya sa social media? "Yes, look at this. Ang daming mga likes and comments." "Kailan ka pa naging active sa social media?" Di niya napigil ang tanong dito. 5 months ago. "And I have 500k followers," pagmamalaki pa nito at natawa na lang siya dito. Meron din naman siyang social media account pero kokonti lang ang nasa friend list niya at naka-private pa ito. Pinupost lang niya doon yung mga magagandang lugar kung saan siya pumupunta. Hindi siya nagpo-post ng tungkol sa kanyang buhay o sa mga taong nakikilala niya o malalapit sa kanya. Papadilim na ng magkayaya ang umuwi na sa kanilang suite ang dalawa. Kumain na rin sila sa isang sikat na resto sa city bago nagpasyang itutuloy nila ang gala sa parish bukas. Kailangan nilang mag-make up sa mga buwan na hindi sila nag-usap at nagkasama. "Tara sa suite ko, nude tayo ng Korean drama, may bago ngayon si Junkie," yung Vincenzo excited na saad ni Alex habang papalabas sila sa resto. "I heard that too, kaso baka nasa suite na si Tyron, baka hanapin Aki," medyo alang-inang sagot niya dito. "I doubt, baka bukas na yun makakauwi, siguradong magbabantay kay Samantha yun magdamag." Pasimangot na pahayag nito. Lihim siyang napangiwi sa tinura ni Alex subalit pasimpleng kinagat na lamang ang kanyang labi bago niyang initian ito. "Well, what are we waiting for? Tara na sa suite mo." Excited niyang turan siya kahinayla ang braso nito para pumara ng taxi. Excited ding nagpaakay si Alex at gaya ng dati ine-enjoy ng bawat sandali ng pagkikita. Pagdating sa suite ni Alex ay parehong isinalampak sa couch ang kani-kanilang katawan. Napagod sila sa paglalagalag, ngunit hindi naman napapagod ang kani-kanilang bunganga sa kakakwento ng kung ano-ano. Mag-uumaga na nang ihinto nila ang panunood sa Vincenzo at gaya ng dati magulo pa din sila sa kanilang pagtulog. Almost 10 AM na sila nagising at nagkatawanan pa sila ng kapwa mamulatan sa iisang higaan ang isa't isa. Niyakap pa siya ng mahigpit ni Alex bago tuluyang tumayo at nagkalkal ng kung ano-ano sa kanyang closet. Maya-maya ay may inabot sa kanyang damit na kulay puti. "I bought this when I was in Germany. Limited edition lang siya so kumuha ako ng atin. Black for me and yours is white, your all-time favorite," nakangiti nitong pahayag at tuwang-tuwa naman ang dalaga sa napaka-thoughtful na kaibigan. "Oh, thank you, I love you so much." Ang dalagang touch na touch sa ideyang iniisip pa din siya ng kaibigan kahit may tampururot ito sa kanya. Niyakap niya si Alex ng mahigpit sa kaginawaran pa ng halik sa pisngi. "We go shopping today? Ligo ka na dali," maluha-luha ngunit nakatawang utos nito sa kanya. "Right away boss," nakatawa ring pahayag ni Arabella kasabay ng pagtalima nito papunta sa banyo. Pagkatapos nilang mag-brunch sa hotel ay sumakay sila ng taxi papunta sa mga luxury store. Ginalugad nila ang mga branded store at sobrang nalula siya sa mga prices kung kaya't hindi siya humahawak sa mga items kundi hangang tingin lamang siya. "What do you think for this bag?" Si Alex sa isang white na bag. "Maganda, cute, it suits you," turan niya dito. "Don't you like it? Marami pa naman akong bag sa bahay, hindi ko pa halos nagagamit yung mga binigay mo," saad niya dito. "Heist. Outdated na ang mga yun, pati ang bag mo palitan mo na, okay pa naman, saka ang mamahal," turan niya sa kaibigan at tinawanan siya nito. "You're so kuripot, treat yourself once in a while." "No, come on. My treat, get whatever you want." Si Alex ngunit hindi pa rin siya tumitingin ng para sa kanya. "Diyos por santo,
Sa napakamahal na bayad ng mga items dito parang nakapatayo na siya ng bahay na bungalow. Maya-maya ay nagawi siya sa may shade section. Tumingin-tingin siya dito at talagang nalulula siya sa mga prices nito. Kailan ka pa nahilig sa shades? Tak ang tanong ni Alex paglapit nito sa kanya. Para sa friends ko, you have friends. Oo, si Joy my office mate and Dr. Chan. Oh, okay. Kuhanan mo sila ng pasalubong, my treat. Sigurado ka? Yup, thank you. Masayang saad niya sa kaibigan at saka excited na pumili ng bagay na shades kina Joy at Dr. Chan. Ano kayang pwedeng pasalubong kay tita? Maya-maya ay tanong niya kay Alex. Oh, she loves shawls. Ang si Alex habang busy sa pagpilili ng mga sandals. Okay Sanaj, punta ako sa shawl section, palm niya dito at tumango naman iyon. Wala kang kukunin para kay kuya, si Alex nang puntahan siya sa kinaroroonan niyang area. May kailangan pa ba yun? I mean he owns everything? Nakakahiyang magbigay he loves blue cologne, limited edition lang yun he will be happy if we can get some for him. Si Alex at tumango tango naman siya. Kaya pala sa lisang tao lang niya naamoy ang pabangong iyon dahil sobrang mahal at limited edition pa. Nakakuha sila ng 3 bottle ng perfume para kay Tyron, na-imagine niya tuloy kung anong reaction nito kapag nakita ang binili nila para dito. Baka makalimutan natin si Tito, Dad funds of expensive wines, daan tayo mamaya sa wine stores, ang kaibigan na itinuro muna ang couch para maupo habang hinihintay sa pagbabalot ng mga pinamili. Pagkaupo niya ay ibinulsa sa suot na fur coat ang mga kamay at pautangin tingin lang sa paligid habang si Alex ay busy sa kanyang cellphone. Maya-maya lamang ay biglang may naamoy ang kanyang ilong. Lihim pa siyang sumangot singhot habang pasimpleng hinahanap ang pinaggagalingan ng amoy na iyon. Saktong paglingon niya sa likod ay nakapatong na ang mga kamay ni Tyron sa mga balikat nila ni Alex. Thanks God, you're here. Kunwa ay nagtatampong saad ni Alex ngunit napangiti rin ito nang guluhin ni Tyron ang buhok kapatid at halikan ito sa noo. Samantalang hindi siya makagalaw nang halikan siya nito malapit sa kanyang labi. Bukod kasi sa tense siya sa presensya ni Tyron ay nahihiya din siya sa kanyang kaibigan kung kaya't nagpakawala na lang siya ng isang pilit na ngiti para dito. Your card, si Alex sa kapatid na binuksan pa ang kamay para sa hinihingi dito. Tumawa naman ang kapatid ngunit wala namang pag-aalinlangang nilabas ang gold card at inilagay sa kamay ni Alex. Ayya, you're the best, tuwang-tuwang tura ni Alex nang mapasa kamay ang card ng kapatid sa kabinigyan ng halik sa pisngi bago kumembot na pumunta sa counter. Susundan din sana ni Arabella ang kaibigan ngunit nahawakan siya ni Tyron sa kamay kung kaya't pa-impulse siyang bumalik sa kinauupan sa kanginitian ng bahagya ang binata. Di niya tuloy malaman kung anong reaksyon niya dito to think na kagagaling lang nito kay Samantha. Maya-maya ay narinig niya ang malalim na paghinga ni Tyron habang linalaro ang kanyang kamay * how is she? Sa wakas ay pahayag niya, alam niya kasi na si Samantha ang nasa isip nito kung kaya't hindi ito mapakali. Tinignan siya ng binata ngunit di niya mabasa kung ano ang ibig sabihin ng ekspresyon ng mukha nito. She's good. I apologize for leaving you yesterday, it's urgent and it is not something that I can't compromise. I hope you understand, si Tyron na itinaas ang paningin habang hawak peren ang kanyang kamay. Ngumiti siya sa binata kasabay ng pagkuha sa mga kamay nito at tinapik-tapik iyon. It's alright, of course, I do. I understand, mahinang pahayag niya dito kahit sa kabila noon ay parang tinutusok ng pinong karayim ang kanyang puso. Nauunawaan niya ang binata, ika nga niya kung saan ito masaya ay ikakasaya niya ngunit tao lang naman siya na kahit paano ay nasasaktan. Pero sino ba siya para makaramdam ng ganoon? Oo nga at mahal niya ito pero may magagawa ba siya? Sa isiping iyon ay lalong nagpakawala siya ng ngiti, kahit paano naiibsa ng mainit na mga kamay ng binata ang lihim na paghihinagpis. I'm trying to contact you when I was on my way kaso out of reach ang cellphone mo, oo nga. Turan niya, sinadya niya talagang naka-off iyon dahil ayaw niyang may stress habang nakabaskayan. Switch it on lalo na kung wala ako sa tabi mo, si Tyron na animo concern kung kaya't nakaramdam siya ng kilig kahit kani-kanina lang ay parang pinipiga ang dibdib. Hindi man niya aminin ngunit nag-light up bigla ang kanyang mga mata. Naka-closed lang talaga yun.
Nasa vacation ako, ayokong may stress. Saad niyang nakatawa ng abot sa kanyang mga mata at tumawa rin iyon ng mahina. I missed you, seryosong pahayag ni Tyron habang nakatingin ito sa kanyang mga mata. Sa tinura nito ay natigilan ang dalaga sa kanyang pagtawa, ikaniling ang ulo ngunit unti-unti ay kumawala ang pinakamatamis niyang ngiti. Kung nakilig siya kanina, ngayon naman ay sobrang kilig na siya. Kung wala lang siguro sila sa public place siguradong nahalikan at nayakap na niya ito. Nagsettle na lamang siya sa paggagap sa kamay ng binata at dinama ang mainit nitong mga palad. We're done, hindi pa man nakakalapit si Alex ay tinawag na ang kanilang pansin habang pakembot-kembot na palapit sa kinaroroonan nila. Agad namang binawi ni Arabella ang kamay mula sa pagkakawahak ni Tyron ay pasimpleng itinago ito sa bulsa ng kanyang dress. Halatang nabigla si Tyron sa kanyang ginawa dahil napatingin pa ito sa kanya subalit tumayo si Arabella para salubungin ang kaibigan. Napakunot siya ng noo nang makita ang sangkaterbang paper bags na hawak nito. Binayaran mo na lang sana lahat ng paninda dito, si Tyron sa kapatid nang makita ang napakaraming paper bags na dala-dala. Sa halip ay tumawa si Alex sa turan ng kapatid iniabot ang card nito. Got it all? Thank you brother. Nakangising pahayag ni Alex sa kapatid subalit natatawang umiling-iling lamang si Tyron sa trip ng kapatid. Let's go. Gutom na ako, ilibre mo kami. Paglalaming ni Alex at pabirong napakamot sa ulo ang kapatid lalo na nang ibigay nito ang napakaraming paper bags para ito ang magbuhat. Hindi tuloy mapakali si Arabella hilahin siya ni Alex upang mauna na sa paglabas. Lihim pa niyang sinulyapan ang binata na nagmukhang kargador sa mga pinamili ng kanyang kapatid. Bitbitin naman natin yung iba, nagmukha na siyang kargador, pasimpleng tura niya kay Alex ngunit nagkibit lamang iyon, saka mas lalo pa siyang hinayla patalikod sa binata. Naawa tuloy siya sa binata, sa itsura nito hindi mo mapagkakamalang CEO ito sa isang multinational company. Hoy CEO yun, ginawa mong alalay, saad pa niya dito. Walang CEO dito, wala siya sa Pilipinas. Matigas pa ring saad ni Alex kung kaya't wala na siyang nagawa kundi lihim masulyapan si Tyron na nakasunod sa kanila. Akin na yung iba, hindi mapakali si Arabella kung kaya't tumabi siya sa binata at pilit kinuha ang ilan nitong dala nang makarating sila sa wine store. Si Alex ang pumipili ng wine para kay Ginoong Alegre kung kaya't nakahulagpos siya sa pagkakahawak nito habang sila ay naglalakad. Agad namang ibinigay ni Tyron ang ilang bitbit sa kabilang kamay. Nagulat siya dahil napakagaan nga ang mga iyon. Napataas pa ng kilay si Alex nang makita ang kanyang bitbit ngunit pinagkibitan na lamang niya ito ng balikat. Papunta na sila sa restaurant nang tumabi si Tyron sa dalaga at pasimpleng hinagilap ang kanyang kaliwang kamay. Nagulat siya ngunit nagkibit iyon saka inilok ang mga daliri niya sa mga daliri nito. Magka-holding hands tuloy sila habang naglalakad. Nang makita iyon ni Alex ay humawak ito sa kanyang kanang braso tsaka pasimpleng hinayla siya palapit dito. Pinandilatan siya ng kapatid ngunit inisnob niya ito. Narinig niyang angle ni Alex kung kaya't napapangiti na lamang siya habang nasa pagitan ng magkapatid. Kahit malalaki na ang mga ito ay para paring mga bata kung mag-asaran. Sa isang cozy restaurant sila napadpad, favorite daw nila ang resto na Leon lalo na kapag kasama ang mga magulang. Tuwang-tuwa pa si Alex habang kumukuha ng selfies nilang tatlo. Pagkatapos nilang kumain ay nagtalo pa ang magkapatid kung kanino sasama si Arabella. Let's get some food. Kainin natin mamaya sa suite, masayang pahayag ni Alex habang tumingin-tingin ulit sa mga menus. Just get your own. Uwi kami sa suite namin. Agad na enter ni Tyron habang nakakunot noo sa kapatid. Really? Anong ibig sabihin nito? Si Alex sa kapatid sa iwinagayway ang cellphone dito. Si Samantha mo kanina pa naghihister ka, puntahan mo na siya, pasimangot na saad sa kapatid. Agad namang kinuha ni Tyron ang sapi ng kapatid ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay parang dismayadong ibinalik ito sa kapatid. Tinignan niya ang kanina pang walang imik na si Arabella ngunit ngumiti yun saka tumanggaw sa kanya. Hindi niya mabasa kung ano ang iniisip nito ngunit usual na ganun ang reaksyon ni Arabella every time na kailangan niyang umalis. Never itong nag-disagree, instead she always shows kind and understanding gesture. Naku-curious tuloy siya kung nakakaramdam ba ito ng pagkadismaya every time na bigla-bigla na lang siyang nawawala at sumusulpot.
Go! Baka mag-iiyak yun kung hindi ka pa darating, antag ni Alex sa kanya kung kaya't wala siyang nagawa kundi tumayo at isuot ang Noy tinanggal na coat. Ngunit bago siya umalis ay hinarap ni si Arabella saka ginagap ang mga kamay nito. Her hand is so warm na kung siya lang ang masusunod ay gusto niyang nakahawak lang dito dahil sa calmness na hatid nito sa kanyang buong katawan. He felt her uneasiness, ewan niya kung dahil nandyan ang best friend nito or she is fighting something inside her. Nayakap niya tuloy ang dalaga nang wala sa oras. Ewan ba niya parang bigla siyang nasaktan para dito at wala siyang pakialam kung lumaki pati ang mata ng kapatid sa ginawit. It's alright, andito naman si Alex. Mahinahong pahayag ni Arabella sa binata habang pagkaingat-ingatan niyang huwag pumiyok dahil sa pilit niyang ikinukubling bigat ng loob. Matagal na niyang ikinundisyon ang sarili na wala siya sa listahan para sa mga priorities nito ngunit ba't parang bumabara pa rin ang kirot sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan. She wanted to cry but she nods and smile instead, ngunit nagulat siya nga biglang hawakan ni Tyron ang kanyang mukha and sealed her lips. I'll be back shortly, tura nito pagkatapos bago tumalikod at tinungo ang pinto. Take your time, mula sa namumulang mukha ay sambit niya sa binata bago pa man ito lumayo sa kanila. Ginulo lang din ito ang buhok ng kapatid na mukhang nalulon ang dila dahil sa ginawa nito sa kanya. What the hell he just did? Hindi makapaniwalang pahayag ni Alex pagkatapos mahimasmasan sa ginawa ni Tyron kay Arabella. Ayon umalis, pinuntahan si Samantha. Patay mali siyang pahayag ni Arabella habang nararamdaman pa ang pag-iinit ng mukha. Did I just saw him kissed you? Saad pa nito na hindi pa rin makapaniwala. No, illusion mo lang yun, pilyong pahayag niya habang kinukuha ang kanilang mga abubot. Just like that, bulalas pa nito. Alex, you're overacting, tara na uwi na tayo sa suite mo, antag niya dito. Why did he do that? Tell me the truth, may feelings na ba si kuya sa iyo? Si Alex at sarkastikong tinawanan niya ito. I don't know. Anong malay ko sa feelings ng kuya mo, tsaka ayaw kong alamin no. Turan niya kung kaya't di niya inaasahan ang pagkurot ni Alex sa kanyang tagiliran. Gaga, pumapayag kang basta ka na lang niya hinahalikan, sambat nito at pangiwi siya sa ginawa nito. Diyos por santo naman, kiso lang yun hindi ko ikakamatay. Tsaka asawa ko naman yun, pilyong turan niya kung kaya't di na naman siya nakailag sa kurot nito. Di siya aware na conservative masyado ang matalik na kaibigan how much more kung malaman nitong may nangyari na sa kanila ng kapatid at hindi lang once kundi many times. Sa isiping yun ay bigla siyang napangiti sa harap nito. At tuwang-tuwang ka pa, bibigyan na naman sana siya ng kurot ngunit todo ilag na siya sa kamay nito. Ano ka ba? Namumuro ka na talaga sa akin ah, talagang ayaw na ayaw mo kung maging sister-in-law ha, birong pahayag niya dito at sumimangot iyon. May ibang mahal si kuya, kita mo nga konting drama lang ni Samantha umalis agad, biglang panlulumo ni Alex. Hey relax, I won't harm your brother, he is free as a bird, masakit man sa kanyang kalooban pero mas pinili niyang biruin ito. Paano ka? I'm alright ano ka ba? I'm just in love with your super rich CEO brother pero wala siyang responsibilidad sa akin. Get that ha? Tinapik-tapik pa niya ang balikat ng kaibigan kung kaya't ngumiti na rin habang naiiling sa kanyang mga sinasabi. Pagdating nila sa suite ni Alex ay isinalampak nila ang mga katawan sa malambot na sofa. Maghapon silang nasa labas kung kaya't ramdam ng bawat isa ang pananakit ng katawan lalo na ang kanilang mga paa. So exhausted. Gusto ko nang magbabad sa maligamgam na tubig, si Alex na biglang tumayo sa pagkakasalampak sa tinungo ang silid. Pagbalik nito ay may dala na siyang damit at ipinatong sa kanyang katawan. Magsahower ka na, baka makatulugan mo ang pagkakahiga dyan, saad nito doon na lang ako sa suite namin, baka darating na rin si Tyron, pahayag niya dito. Baka bukas o makalawa na yun darating. May post si Samantha sa kanyang social media account he's with kuya right now, si Alex na ibinalandre pa sa kanyang mukha ang sweet na larawan ni na Tyron at Samantha. Hindi na niya binasa ang caption dahil sa nakita pa lang na larawan ay hateng-hati na sa maliliit na piraso ang kanyang puso o okay. I'll go ahead at nang makatulog na, I'm so tired too, kunway bumalikwas siya sa pagkakahiga sa sofa. Bitbit ang damit na binigay ni Alex at tinungo ang silid nito para maligo.
May sinasabi pa si Alex pero tinakpan na niya ang kanyang tainga sa kadali-daling pumasok sa banyo, itinutok niya ang mukha sa gripo at doon nilunod ang Noy nag-uunahang mga luha. Nang mahimasmasan ay tinanggal ang mga damit at itinutok naman sa shower ang buong katawan.